Nando! Ikaw ba yan? Nando? Sino ba itong kumakatok? Ang alam ko, bukas pa ng umaga makakarating si Nando mula sa pangingisda. Asa kagabing-gabi na para may kumatok? Sino yan? Bakit ang lakas ng mga katok? Magigising ang mga anak ko natutulog, oh! Nando! Bakit hindi ka nagsasalita? Isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot sa buong silid. Kunot noong lumapit ang matanda sa pinto para buksan yun. Bubuksan na sana niya nang tumigil siya. Dahan-dahan siyang napaatras at nagsimulang dumagundong ang kanyang puso. Bakit naninindig ang balahibo ko? Manang, buksan mo ang pinto. Sino yan? Anong pakay mo? Ang asawa mo. Nakita ko sa gilid ng dalampasigan. Ano? Nakita ng matanda ang isang babaeng nanginginig sa takot. Agad siyang lumapit dito at mas naging klaro sa kanyang basang-basa ang babae. Hindi mawala ang kaba sa dibdib ng matanda habang iniisip ang kanyang asawa. Lumapit sa kanyang dalaga at hinawakan ang kanyang kamay. Manang, kailangan mong sumunod sa akin. Halika, kalunos-lunos ang sinapit ng iyong asawa. Diyos ko! Nasaan ang asawa ko? Ito! Anong nangyari sa'yo? Napaluhod ang matanda nang makita ang katawan ng kanyang asawa. Nakahandusay ito sa dalampasigan. Ang tiyan nito'y bulwak na at ang mga matay bukas. Nanginginig ang kanyang mga kamay na lumapit sa kanyang asawa at hinawakan ang mukha nito. Hindi tao ang may gawa nito. Halimaw! Halimaw ang may gawa nito sa aking asawa! Tama ka, ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Alam mo kung sino ang may gawa nito sa aking asawa? Hindi mo ba muna tatanungin? Kung bakit alam kong asawa mo siya? Hindi mo pa ako nakikita noon. Ang tanga mo naman na magtiwala agad na sumunod sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang isusunod ko sa asawa mo. Pareho kayong aanuri ng dagat ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang babaeng nag-iiba ng anyo. Naging matatalas sa mga ngipin at kuko nito at sa likod nito'y lumabas ang napakalapad na pakpak. Ang mga mata nito'y naging pula at parang naaagnas na ang kanyang balat. Agad na napaatras ang matanda hanggang may mahawakan siyang matigas na bato sa kanyang tabi. Lumayo ka sa aking alimaw ka! Saan ka pupunta? Hindi mo ako matatakasan! Alayuan mo ako! Lumayo ka! Pagkatapos kong patayin ka, isusunog ko ang mga anak mo! Agad na napahinto ang matanda at napayukom ang kanyang kamao. Agad siyang tumingin sa paligid habang naghahanap ng maaaring panlaban. Ramdam niya ang takot at puyo sa kanyang puso, lalo na't idadamay nito ang kanyang anak matapos patayin ang kanyang asawa. May nakita siyang mahabang kahoy. Napatingin siya sa taas at agad na kumilos na makitang papalapit na ang nilalang. Papatayin kitang halimaw ka! Ah! Ah! Bago simulan ang susunod na kwento, mga kasityo pangil, doble ingat po tayo. May mga channel na nagnanakaw ng ating mga kwento at ginagawang kanila. Siguraduhin lamang po natin na sa official channel po tayo ng Sityo Pangil Nakikinig. Tulungan niyo din po kaming i-report ang mga nagnanakaw ng ating mga kwento. Maraming salamat po.
Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako si Eman, isang journalist. 6 na buwan na akong tagapakinig ng inyong channel at masasabi ko talaga na kukuha ninyo ang aking atensyon. Minsan nga ginagamit ko itong basihan sa pagsusulat ng mga artikulo. Naisipan kong magpadala ng sulat sa inyo through email dahil tulad ng mga sender, may gusto din akong ikwento. Ngunit hindi ito aking karanasan, kundi karanasan ng aking lolo na pumanaw na noong nakaraang taon. Noong buhay pa siya, isa siya sa mga kilalang albularyo sa aming bayan. Marami siyang kwentong kababalaghan na talagang tumatak sa aking isipan. Sa kanyang paggagamot, nakakakita din ako ng mga taong nakukulam at pinaglalaroan ng mga elemento, tulad ng duwende. Naging idolo ko ang aking lolo dahil napakagaling niyang albularyo. Sa pagkakaalam ko, halos lahat na nagpapagamot sa kanya ay gumagaling. Minsan may mga galing sa ibang bayan din pumupunta sa aming bahay. Tulad ng sinabi ko, marami siyang kwento sa amin ng mga pinsan ko. At ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutan ay nung pumunta siya sa isang liblib na baryo ng Cebu. Ang baryo kung saan siya isinilang. Ngunit ngayon ay nandito na kami sa Masbate naninirahan. Ang lugar o baryong ito sa Cebu, sa pag-aakala ko, na sinabi ni Lolo, ay isa sa mga hindi pinupuntahan ng mga tao. Dahil ito'y liblib at maraming hindi magandang nangyayari sa mga taong pumupunta doon. At bilang isang albularyo ng hangarin ay tumulong, kinakailangan ni Lolo na pumunta doon dahil may isang pamilyang nangangailangan ng kanyang tulong. At sa kanyang pagpunta, ang hindi niya alam, dito magsisimula ang kanyang kalbaryo bilang isang albularyo. Sisimulan ko na ang kwento. Magkukwento ako na para bang ako si Lolo at tatawagin ko siya sa pangalang Lucas. At bago ko simulan, inaanyayahan ko kayo na magtimpla na ng kape at kumuha na ng tinapay dahil base sa experience, mas magiging maganda ang inyong pakikinig kung meron kayong kinakain. Naniniwala ba kayo dito? Sisimulan ko na ang aking kwento. Manong Lucas, hindi ko po alam kung bakit ako nagkakaganito. Napakasakit ng tiyan ko at madalas ang aking pagsuka. San ka huling pumunta, Iha? Mukhang may taong gusto kang paglaruan. Mayroon ka bang naiisip na taong maaaring may lihim na galit sa'yo? Nung isang araw ho, pumunta kami ng mga kaibigan ko sa ilog kung saan hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. May nakausap kami doong matanda at... Magkwento ka lang. Susubukan kong tulungan ka, Iha. Sinabi ng matandang yun na hindi niya kami gustong nandoon. Ngunit hindi kami sumunod. Ipinagsawalang bahala namin ang kanyang sinabi at nagpatuloy sa pagligo at ilang minuto lang, nawala na siya. Ikaw ang unang sumagot sa matanda? Opo. Nakulam ka ng matandang yun. Po? Anong gagawin ko? Wala naman po kami ginawang masama. Naligo lang kami sa ilog. Sinagot ko lamang po siya dahil gusto naming maligo doon ng tahimik. Wala akong kasalanan. Sinabihan niya na kayo. Ngunit hindi kayo nakinig, Iha. Yan ang kasalanang ginawa ninyo. Ang mga matatanda ay may galit sa mga batang tulad ninyong matitigas ang ulo. Napatango ang dalaga sa aking sinabi sa kaimpit na napadaing nang pindutin ang kanyang sikmura. Kumuha ako ng dahon ng tanglad at kandila. Dahan-dahan kong sinunog ang dahon ng tanglad hanggang ang usok nito ay pumalibot sa tiyan ng dalaga. Nakita kong mas namawis siya. Nahihirapan siyang pumikit at hinayaan ako sa aking ginagawa. Hindi ko maiwasang mapailing habang pinapakiramdaman ang galit ng mangkukulam sa dalaga. Hinawakan ko ang kanyang tiyan sa kataimtim na nanalangin. Mapagpalang may likha. Ikaw ang bukal ng lakas at liwanag. Pawiin mo ang anumang sakit na bumabalot sa kanyang katawan.
Balutin mo kami ng pag-ibig at kapayapaan. Huwag mong hayaang maghari ang kasamaan. Tulungan mo ang batang to at pakawalan mo siya sa kulam. Amen. Aray! Ang aking tiyan! Unti-unting nawawala. Ang sakit ng aking tiyan. Lahat ng sinuot mo nung araw na yon sa pagligo ay sunugin mo. Kahit ano, pulseras, panali, damit, lahat. Huwag ka mangiiwan ng kahit ni isa kung ayaw mong maranasan mo ulit ang naranasan mo ngayong araw. Oh my God! Ang kalat dito! Ano tong mga suka? Yak! Nandiyan ka na pala, Samantha. Ay, Kuya Lucas, ano tong dumi sa sala? Kadadating ko lang tapos ito agad ang makikita ko. Ang baho pa! Nasa kusina si nanay. Kung gusto mo, siya muna ang batiin mo. May ginagawa pa ako. Teka, mundi ko na makalimutan. Isa ka nga palang albularyo. Ew, nakakadiri pa din talaga lahat ng taong dinadala mo dito na nagpapagamot. Ang bibig mo, Samantha. Hindi mo kailangang sabihin yan. Huwag mo siyang pansinin, Iha. Wala pong problema. Kapatid po ba siya? Bakit mo tinatanong? Magkaibang hilig namin pero pareho kaming may magagandang mukha. At para sagutin ko ang tanong mo, Magkapatid kami. Pumunta ka muna sa kusina o kwarto mo, Samantha. May ginagawa ako. oo na. Yan bang bungad mo sa kapatid mong kadadating lang galing Maynila? So nakakainis. Nagpapapadyak papunta sa kusina si Samantha. Narinig ko pa ang matinis itong pagbahati kay nanay. Siya ang aking kapatid. Sa Maynila siya nag-aaral sa kursong guro. Matagal niya na yung pangarap at ngayon ay tinutupad na niya. Magkaiba ang aming ugali. Maingay siya at ako na may tahimik. Sinabihan din ako noon ni nanay na mag-aral sa kolehiyo. Ngunit ito ang aking piniling tahakin. May parte sa aking ito ang biyaya sa aking kakayahan. Napatingin ako kay Samantha na nagreklamo kay nanay. Napailing na lang ako saka humarap ulit sa dalaga. Nahihiya siyang nakatingin sa sahig na puno ng kanyang suka. Hindi na siya nahihirapan at mukhang tumalab ang aking ginawang orasyon. Napabuntong hininga ako, kaya tumingin siya sa akin. Kapatid ko yun. Matagal nang ganyan ang kanyang ugali. Pasensya na. Hindi po. Ayos lang. Lilinisin ko po sana ito. Huwag na. Ako nang bahala. Maaari ka nang umuwi at magpahinga sa iyong bahay. Basta't palagi mong tatandaan, Iha. Kung may hindi ka kilalang tao at nasa liblib kayong lugar, huwag na huwag mo silang susuwayin o kakausapin. Mabutit pumunta ka sa akin habang maaga pa. Dahil kung hindi, maaaring mas may mangyari pa sa iyong masama. Maraming salamat po, Manong Lucas. Masusunod po. Hindi ko na po uulitin. At ang mga payo niyo po, lahat yun susundin ko. Walang anuman. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Manong, maibibigay po sana akong maliit na pasasalamat. Hindi ako tumatanggap ng ganyan, Iha. Ayos lang. Sapat na sa akin ang iyong pasasalamat. Nagpasalamat muli sa akin ang dalaga at binalik sa kanyang bulsa ang ibibigay sanang pera. Pag alis niya, lumabas naman sa kusina si nanay at Samantha. May dalang pamuna si nanay at si Samantha naman ay nakapambahay na. Naiikot niya ang mata niya at nang makita ang dumi sa sahig, pinisilpa niya ang kanyang ilong ng kanyang daliri. Bakit naman hindi siyang naglinis ng kanyang kalat? Talagang umalis lang? Anak, hayaan mo na. Galing lang din sa sakit ang dalaga eh. At saka hindi naman problema kung aalis sila at tayo ang maglilinis. Ako, nanay. Umupo na muna kayo. Huwag ka na magreklamo, Samantha. Baka gusto mong ikaw ang maglinis dito? Jack, ayoko nga. Hindi ko yan gagawin. Ang dami mo ng alam na salita. Nanggaling ka lang sa Maynila. Siyempre, marami akong natutunan doon. Marami din akong kaibigan. Hindi mo ba tinatanggal ang binigay ko sa iyong kwintas? Alam mo, tungkol dyan, matagal ko nang gustong kunin. Eto para saan ba to? Minsan kapag magandang suot ko, Tinatanggal mo? siyempre hindi. May isang beses na tinanggal ko. Napanaginipan kita, kaya yun. Sinuot ko uli. Pero ginagawan ko na ng paraan para maging magandang tingnan. Nakakatuwang tingnan magkasama ulit kayo mga anak. At yung binigay sa'yo ng kapatid mo, Samantha,
Pangontra yun sa mga mangkukulam o mga taong gustong paglaruan ka. Alam ko yon. Pero minsan hindi naman yan kapanipaniwala. Bakit naman may mangkukulam sa akin? Dahil sa ganda ko? Hindi mo ba nakita ang babaeng nakulam kanina? Hindi ka pa din naniniwala? Baka nakakain ng panis na ulam yon. Ikaw talaga, Samantha. Basta't palagi mong aalalahanin ang sinasabi namin sa'yo ng kapatid mo, ha? Lalo na't nag-aaral ka sa syudad. Oh, kumusta na pala? Sinabi mo kaninang bakasyon mo ngayon. Apo, Nay. Ang tagal ko din hindi umuwi eh. At nakakasawa na din tingnan ng napakaraming establishmento sa syudad. Baka wala ka ng pambili ng mga gamit mo doon kaya umuwi ka. Teka kuya, narinig ko yun na. Di gusto ko lang talagang... Kumain na tayo, Nay. Tapos ko nang linisin dito. Anak, alam ko namang ganyan kayo magsalita sa isa't isa. Pero masyado nang maingay ang bahay. Baka makagambala na tayo sa mga kapitbahay natin. Napanguso na lang si Samantha at naiiling akong pupunta sana sa kusina nang may kumatok. Agad akong pumunta sa pinto at binuksan yon at bumungad sa akin ang isang kartero. Kunot-no akong tumingin sa kanya habang siya ay naghahanap ng liham na ibibigay sa akin. Nang mahanap niya yon, binigay niya yon at agad na umalis. Matagal na akong hindi nakakatanggap ng liham at kung akin man ito, malaki ang posibilidad na galing ito sa mga taong gustong manghingi ng tulong sa akin. Anak, sino ang kumatok? May liham lang na dumating, Nay. Nakapangalan sa akin. Talaga ba? Mukhang may tag-ibang bayan muling magpapagamot sa'yo Mukhang gano'n na nga, Nay. Sige, basahin mo muna yan. O kung gusto mo, kumain na muna tayo. Nasa lamesa na ang pagkain. Sige, Nay. Pupunta na ako. Sino kaya itong nagpadala ng liham? Galing kay Violeta? Hindi ko siya kilala. Teka, galing pa tong Cebu Ang layo ng pinanggalingan ng liham. Mukhang kailangan kong pumunta sa Cebu. Cebu? Sasama ako kuya. Takti naman Bakit ka ba nangugulat? Narinig kong pupunta ka ng Cebu. Sasama ako. Hindi ako doon mamamasyal tulad ng palagi mong ginagawa. At saka, ang lapit-lapit mo, lumayo ka nga. Bahala ka. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ako. Mga anak, lalamig na ang pagkain sa hapag. Papunta na po, Nay. Nanay! Nay, sasama ako kay kuya patungong Cebu. Hindi ka nga sasama. Sasama! Teka, magsiupo muna nga kayo. Sa Cebu ba ka mo? Opo, Nay. May nagpadala ng liham galing doon. At mukhang may kumakalat na sakit sa kanila. At kinakailangan ng aking tulong. Sandali anak, mag-uusap tayo mamaya. Kumain muna tayo. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni nanay. Napakunot noo ako bago kumuha ng kanin at nilagyan ng kanilang plato. Kumain na kami at isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa aming tatlo. Panay ang tingin ko kay nanay na mukhang kanina pa wala sa kanyang sarili. Napatingin ako kay Samantha na masayang kumakain. Alam kong iniisip na niya kung anong gagawin niya sa Cebu. Pagkatapos namin kumain, tumulong ako sa pagligpit ng mga pinagkainan. Habang si Samantha ay tumakbo na papunta sa kanyang kwarto. Nay, anong iniisip mo? Parang kanina ka pa balisa. Pwede ko bang tingnan ang lugar na yung pupuntahan sa Cebu? Eto na yun. Bakit? Dito. Ito ang kasunod na barangay natin nung una. Anak, alam kong mahal mo ang ginagawa mo at minsan lang ako magtutol sa'yo. Ngunit, maaari bang hindi ka tumuloy sa pagpunta mo sa Cebu? Ano ho? Bakit naman, Nay? Nag-aalala ako para sa kaligtasan mo doon. At saka, alam mo naman na maraming mga albularyo doon, hindi ba? Doon na lang sila maghingi ng tulong. Ngunit sa akin sila nagpadala ng liham, Nay. Batid mo namang hindi ko kayang hayaan ang mga tao doon na hindi tulungan. Lalo na't biniyayaan ako ng ganitong kakayahan. Anak, hindi ko kayang bumalik ka ng Cebu.
Bakit naman, Nay? Sa anong dahilan? Alam kong doon tayo naninirahan noon bago tayo lumipat dito. Pero bakit? Teka lang, anak. Kailangan ko umupo. Nananakit ang dibdib ko. Anong nangyayari, Nay? Maupo kayo. Masakit ba ang dibdib niyo? Pwede ako magpakulo ng dahon ng... Hindi, anak. Naninikip ang dibdib ko dahil sa kaba at pag-aalala. Alam kong hindi ako nagkikwento sa inyo tungkol sa nangyari noon sa amin ng tatay mo doon sa baryo natin. Ngayon mo lang ulit nabanggit si tatay. Simula nang mamatay siya dahil sa sakit. Anak, nagsinungaling ako. Hindi namatay ang tatay mo dahil sa sakit, kundi dahil sa halimaw. Halimaw? Anong halimaw, Nay? Isang aswang. Teka, aswang? Ang mga kwentong aking naririnig kina lolo at lola nun? Oo, anak. Alam mo, hindi ka pa nakakaharap ng totoong aswang dahil ligtas naman ang lugar natin ngayon. Ngunit natatakot ako kung babalik ka ng Cebu. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Nanlambot ang aking paningin habang tinitingnan si nanay na umiiyak. Sa loob ng 20 taon, ngayon lang ulit siya umiyak na ganito. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang likod. Ramdam ko ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Buong buhay ko akala ko namatay si tatay dahil sa sakit. At ang malamang totoo ang mga aswang. At sila ang dahilan ng pagkasira ng tahimik naming pamilya. Namuo ang galit sa puso ko. Naramdaman ko ang kamay ni nanay na hinawakan ang braso ko. Kaya lumingon ako sa kanya. Ngayong alam ko ng dahilan, Nay. Mas lalo ako naging determinadong pumunta ng Cebu. Anak, hindi. Kaya ko ito sinasabi sa'yo para lumayo ka doon at hindi lumapit. Alam mo ang inaalala ko, Lucas. Bakit mo pa gustong pumunta doon? Patawad, Nay. Ngunit hindi ko hayaang kalimutan na lang ang katotohanan ng binunyag mo sa akin. Isa akong albularyo. At itong aking kaalaman at kakayahan ay gagamitin ko upang ipaghiganti si tatay. Anak, nagmamakaawa ako. Huwag mo na ituloy ang iyong plano. Malakas ang aswang na yon at laking pasalamat ko nung nakaligtas ako eh. Ngunit kung hindi ko harapin ang nilalang na yon, Nay, paano na lang ang hustisya? Palagi mong itinuturo sa amin na huwag kaming magpapaapi at huwag naming hayaang hindi namin makamit ang hustisya habang kaya naming lumaban. Pero ngayon, sa mismong tatay naman ito nangyari. Hindi ko inhayaan, Nay. Pupunta ako ng Cebu. Pagagalingin ko ang taong kailangan ng aking tulong at hanapin ko ang aswang na pumatay sa tatay ko. Mas lalong umiyak si nanay. Hindi ko mapigilang masaktan habang tinitingnan ang kanyang pagmamakaawa sa akin. Ngunit buo na ang aking desisyon. Hindi ko kayang tumakbo at kalimutan na lang ang lahat ng sinabi ni nanay dahil sa takot. Naniniwala akong gagabayan ako ng Panginoon at hindi niya ako pababayaan. Kung sakaling ang aswang din na yun ang nagdudulot ng salot sa baryong aking pupuntahan, mas magkakaroon ako ng lakas ng loob na pumunta doon at putulin ang kasamaan niya. Hindi na ako nakarinig ng pagtutol kay nanay matapos noon. Kailan tayo aalis? Nakahanda na lahat ng gamit ko. At ano yung naririnig ko kaninang bangayan yun ni nanay? Ganyan ba kayo kung wala ako? Hindi ka sasama. Wow! Ang dami ng tanong ko, 3 salita lang ang sinabi mo. Para sa kaalaman mo, sasama ako. Huwag ka nang makulit. Samantha, hindi bakasyon ang pupuntahan ko doon. At ayoko ng kasama magiging sagabal lang din sa akin. Nasa daan ba ako para maging sagabal mo? At saka hindi mo naman ako kailangang bantayan dahil hindi na ako bata.
Gusto ko lang naman makitang Cebu. Nakwento sa akin ng mga kaklase ko. Ah, Kuya Hoy! Nagsasalita pa ako dito tapos... Tumahimik ka! Hindi ka sasama! Basta, bahala ka. Buo ng desisyon ko. Tandaan mong lahat ng gusto ko nakukuha ko kahit pa manong bata pa ako. Ay, napakapasaway. Kanino ba siya nagmana? Kailangan hindi siya sumama sa akin dahil mas lalong magiging mahirap sa akin gumalaw kung sakali man. Alam ko din namang hindi maniniwala si Samantha kung sasabihin ko sa kanyang may aswang sa baryong yun. At lalo na't hindi ko muna masasabi ang nangyari noon sa tatay namin. Alam kong malakas ang loob ni Samantha pero malambot pa din ang puso noon. Pero may posibilidad ba talagang magkita kami ng halimaw na pumatay sa aking tatay? Anak. Lucas. Pasok po, Nay. Anak. Alam kong hindi na kita mapipigilan. Eto. Gusto kong ibigay itong matagal ko nang itinatago mula sa iyong ama. Ang kanyang kwintas. Matagal ko na itong gustong ibigay sa iyo, ngunit hindi ko pa masabi ang katotohanan. Isuot mo itong kwintas dahil ito ang nagsilbi noong proteksyon sa mga masasama. At ngayong babalik ka muli doon, mas magiging panatag ako kung suot mo ito. Maraming salamat, Nay. Tulad ka nga ng iyong tatay, Lucas. May paninindigan at matulungin. Masaya akong nakikita kita sa kanya. Pero ipangako mo, mag-iingat ka ha? Nay, sasama ako kay Kuya, hindi ba? Ha? Hindi. Tumigil ka sa mansa. Pati ba naman ikaw? Bakit pa, Nay? Sasama ako kay Kuya, nakahanda ng mga gamit ko, oo. Hindi nga. Huwag mong susubukan sa mansa ha. Hindi ka pupunta ng Cebu. Sige na nga, oo na. Sa kaibigan ko na lang sa kabilang bayan ako pupunta. Ang tamot nyo naman. Mas mabuti pa. Abuti na lang sumunod. Kanina pa'y nagpupumilit. Mas lalo akong hindi makakatulog kung alam kong nandoon din siya eh. Nay, huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa aking masama doon. Gagabayan ako ng Panginoon at ni Tatay. Oo anak. Palagi ako magdadasal hanggang dumating ka. Sige po, Nay. Maghanda na po ako. Tinapik niya ako sa balikat at saka tumango. Naganda na ako ng mga dadalhin ko. Napapansin kong panay ang tingin ni Samantha sa akin pero hindi ko siya pinansin. Baka hinihintay lang niya ang pag-alis ko. Pagkatapos kong maghanda, tanghali na ako natapos kaya kumain muna kaming tatlo. Bago ko kinuha ang mga dadalhin ko, saka nagpaalam kay nanay. Nakikita ko pa din ang pag-aalala sa ekspresyon niya, ngunit pinilit ko yung pawiin ng aking ngiti. Aalis na ho ako, Nay. 1 linggo ang aking tansya na matatapos kong aking kailangan gawin doon. Basta mag-iingat ka, Lucas ha. Kung kinakailangan mo nang umuwi ng maaga sa pagtaya mo, umuwi ka na ha. Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Sige na ho. Oh, Samantha, aalis ka na din? Oo. 2 araw ako din sa kaibigan ko. Hindi mo naman kasi ako pinapasama. Malaki naman ako. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Mag-iingat ka. Palagi mong tatandaan na huwag kayong pupunta sa liblib na lugar o hindi pamilyar na lugar ha. Oo, hindi na ako bata. Ano ba? Oh, sige na mga anak. Magdadasal kayo palagi ha. Ingat. Kayo din po, Nay. Kung may kailangan ng aking tulong, sabihin mong sa susunod pang linggo ang dating ko. Oo anak. Sabay na kaming umalis na Samantha pagkatapos naming magmano kay nanay. Naghintay na ako ng jeep papunta sa daungan ng barko, habang si Samantha naman ay sumakay ng tricycle. Hindi na siya nagpaalam sa akin. Tiningnan ko na lang ang papaalis niyang sinakyang tricycle. Pag-alis nila, ilang minuto lang may dumaan na ding jeep. Sumakay ako at sinabing kailangan kong pumunta sa daungan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na ako doon at naghintay ako doon ng halos 1 oras para makasakay sa barko.
Halos 2 oras ang itinagal ng aking biyahe at pagdating ko sa Cebu, agad akong sumakay sa bus. Kinuha ko ang liham at binigay sa konduktor ang lokasyon kung saan ako bababa. Sa una mukhang nagtaka ito. Ngunit hindi naman kalaunan, sinabi niyang sa iskinita lang sila dadaan. Tumango na lang ako sa nagbayad ng pamasahe. Habang nasa biyahe napansin ko ang mga batang naglalaro sa kalye. May mga nagtitinda din ng mga matamis sa gilid ng kalsada. Marami ding mga estudyante na nagmamadaling sumakay sa mga bus at jeep. Ilang minuto lang, huminto na ang bus. Sinabihan ako ng konduktor na ito na ang lugar na sinasabi ko. Nagpasalamat ako at lumabas. Agad na bumungad sa akin ang napakatahimik na lugar. Walang bahay. Puno lang ito ng matataas na puno at halaman. Nasa tamang lugar ba ako? Totoo nga, nasa tamang lugar ba tayo? Parang liblib naman tong lugar na to ah. Malayo sa iniisip kong syudad. Samantha, Huwag kang sumigaw kuya, ako to. Maganda pa din naman sa kabila ng napakahabang biyahe. ano bang ginagawa mo dito? Di ba sinabi mong doon ka pupunta sa bahay ng kaibigan mo? Sinabi ko din naman sa iyo kahit anong mangyari, buo ng desisyon ko. Siyempre, palusot ko lang yun. Ang lintik na. Bakit ka sumama sa akin na? Hindi ka pwede dito. Anong hindi pwede? Tao din naman ako ah. Tsaka alam mo, hindi ko mapigilang mainis. Akala ko mas maganda dito ang pupuntahan natin. Samantha, hindi ako nagbibiro. Aray! Muntik na ako mabingi sa'yo. Bakit ba kasi hindi ako pwedeng sumama? Dahil hindi ka ligtas dito. Eh bakit? Nandiyan ka naman ah. At ano hindi ligtas? Eh ikaw naman ang magpapagaling ng may sakit dito, di ba? Wala naman akong sakit para iligtas mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ako lang ba? Narinig kong sinabi ni nanay na hindi kanya pinapayagan. Pero nandito ka, di ba? Hindi lang ako. Narinig mo pa yon? Ano pang narinig mo? Yung sinabi ko, ano pa ba? May kailangan pa ba akong malaman? Wala na. Kailangan mo nang umuwi. Ngayon? Eh wala nang bus, oh. Paggabi natin, Lintik naman oh. anong gagawin natin? Kahit ano mangyari, huwag kang hiwalay sa akin. Huwag kang gagawa ng kahit ano nang hindi ko sinasabi maliwanag. Ano ako 10 taong gulang? Kung ayaw mong mas lalo ako mapuno, sumunod ka na lang sa akin. Oo na. Sinabi kay nanay na 2 araw lang, diba? 2 araw lang ako dito at uuwi na. Gusto ko lang naman sumama sa iyo eh. Napailing na lang ako saka hinawakan siya sa braso at dahan-dahan kaming pumasok sa iskinita. Napatingin ako sa taas at nagsisimula ng lumubog ang araw. Napabuntong hininga ako saka lumingon kay Samantha na kanina pa nakanguso habang tinitingnan din ang mga malalaking puno. Habang papasok, mas lalong dumidilim, lalo na't mas nagiging makapal ang mga dahon. Narinig mo ba yan, kuya? Huwag kang lilingon. Kahit anong marinig mo, huwag kang lilingon. Bakit may sumusunod pa sa atin? Saan ba tayo nito papunta? Huwag ka nang masyadong madada. Kung hindi ka sumunod sa akin, masaya kang natutulog ngayon sa bahay. Ewan ko nga sa'yo, wala kang kwentang kausap. Pero may sumusunod talaga sa atin, kuya. Huwag mo silang pansinin. Mas lalo ka nilang gagambalain. Diretso ka lang nagtingin. Ninong nila. Ay! Ano itong malapit na naapakan ko? Tae! Patay na daga! Samantha! Saan ka ba pupunta? Daga lang yan! Anong daga? Ang laki ng patay na dagang yan! Tingnan mo! Nagkakalat ang dugo! Nakikita ko. Pero hindi mo kailangan na mag-ingay ng ganyan. Dahil wala namang gumagambala sa'yo. Wala! Ginagambala ako niyan eh! Ang arte mo. Halika na nga't magagabi na. Teka, ayun o. May nakikita na akong 2 bahay at matandang babaeng nasa labas. Nakapagtataka lang. Bakit dito sa pinakaliblib pa sila nagtayo ng bahay? Ang layo-layo sa bayan at parang... Kung ayaw mo magkagasgas yung kutis mo, maging alerto ka. Maraming mga mababangis na hayop dito na pwede kang kagatin kung hindi mo titignan ang dinadaanan mo. Magkakagasgas? Hindi pwede. Ayoko. Nandito na tayo. Magandang hapon po, Manang Violeta. Magandang hapon. Sino kayo? Teka, kayo bang aking inaasahang panauhin?
Anak ko, pasensya na. Hindi ko inaasahang dalawa pala kayong dadalo. Siya po ang kapatid ko. Ayos lang po. Sumama po siya sa akin pero hindi naman siya magtatagal dito. Ah, ganun ba? Isang linggo din bago dumating ang aking liham sa'yo. At maraming salamat sa iyong pagpunta, iyo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nawawala na ako ng pag-asa. Manang Violeta, bakit maraming sungay na... Pasensya ka na, Manang Violeta. Masyadong maraming napapansin ng kapatid ko. Walang problema. Ah, yun ba, iya? Yung mga sungay ng kalabaw? Dati kasi kami nag-aalaga ng mga kalabaw. Talaga? Para saan? Parang hindi naman dito malapit ang sakahan. Ah, dati meron kami sakahan. Halika kayo. Nasa loob si tatay. Malubha ang kanyang kalagayan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, Manang. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. At pasensya na din dahil maraming tanong ang aking kapatid. Ayos lang, iyo. Alam mo kuya, nung nagbabiyahe tayo dito sa Cebu, marami ko nakita mga posters sa dingding ng tindahan at poste na may mga nawawala doon na kalabaw. Mas mabuti kung tumahimik ka muna. Kahit ngayon lang, Samantha. Tumikom na ang bibig ni Samantha pero ramdam ko ang inis niya. Hindi ko na lamang siya pinansin. Nagmasid ako sa buong paligid. Pagpasok namin sa bahay ni Manang Violeta, agad na bumungad sa amin ang masangsang na amoy. Napatabo naman ang ilong si Samantha. Tumingin sa amin si Manang Violeta. Saka nahihiyang pinasunod kami sa kwarto kung saan naroon ang kanyang tatay. Pasensya na talaga, iyo, iya. Dahil sa lubha ng kanyang kalagayan, hindi ko na siya napapaliguan. Hindi ko pa dinalinis ang kanyang tae. Hindi ko talaga kaya kuya. Lalabas muna ako. Grabe, masusuka na ako. Samantha, huwag kang lalayo. Magagabi na. Oo, wag ka mag-alala. Ang baho talaga. Pasensya na talaga. Hindi ko kasi alam na dadalo na kayo ngayon. Hindi ako nakapaglinis. Walang problema, Manang Violeta. Kapatid ko lang ho ang maarte. Pwede ko na hubang suriin ang kalagayan ng tatay mo? Oo, iyo. Lumapit ako sa matanda. Nakita kong namumula na ang mga mata nito at nakikita akong pawang naluluha na siya. Tumingin sa akin ang matanda at bumuka ang kanyang bibig. Ngunit walang boses na maririnig. Hinawakan ko ang kanyang pulso at naramdaman kong mabagal ang tibok nito. Napakunot na ako dahil wala akong nararamdamang ibang elemento na naglalaro sa matanda. Nagsimula akong gawin ang orasyon. Nagsindi ako ng kandila at nanalangin, ngunit umabot na halos kalahating oras. Hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ng kanyang ama. Naawa na ako sa kalagayan ng tatay ko. Hindi ko alam kung gagaling pa siya o susuko na din ako. Ano ho bang ginawa niya bago nangyari to? Nanggagatang siya ng kahoy sa guban at bigla ko na lang siyang nakitang gumagapang pabalik dito sa bahay. At simula nun, hindi na siya muling nakapagsalita at malimit ko na siyang nakikitang natutulog. Kakaiba ang kanyang kalagayan. Hindi ko maipaliwanag. Nakulang ba ang tatay ko, iyo? Hindi po, Manang. Walang nakatali sa kanyang katawan na kahit anong kagagawa ng elemento. Paano na yan? Anong gagawin ko? Hindi ako susuko. Pagagalingin ko si tatay. Sa ngayon, kailangan ko muna maghanap ng dahon na maaari kong magamit bukas. Kung ganon, saan kayo maninirahan muna ngayong gabi? Hindi ko alam kung pwede kayo dito sa bahay. Dahil isa lang din ang kwarto. Ngunit pwede namang dito na lang ako sa salas matutulog. Napatingin ako sa pinto at naalala si Samantha. Alam kong hindi siya papayag na dito kami matulog, lalo na dahil sa masangsang na amoy. Lumingon ulit ako kay Nanay Violeta na nakatingin sa kanyang ama. Lumapit ako sa kanya at tumikhim. May bahay po ba dito kaming pwedeng matuluyan, Manang? Pasensya na, ngunit ayaw din namin makagambala sa inyo. Ganun ba? Meron akong alam na abandonadong kubong malapit lang sa amin. Kung gusto ninyong dun muna magpalipas ng gabi. Opo, Manang. Ayos lang po yun sa amin. Ditong daan ba? Oo, iyo. Lagpas pa sa bahay ko. Ilang metro lang may makikita kayo doon. Hindi ko alam kung kaninong bahay yon, ngunit
base sa mga nakikituloy nun doon, maayos naman ang kanilang karanasan. Maraming salamat, Manang. Babalik ako bukas. Malapit nang lumubog ang araw eh. Kailangan na naming umalis. Maraming salamat din, Iyong. Puntahan niyo na lang ako dito kung kailangan niyo ng tulong. Tumango ako at lumabas na ng kanyang bahay. Agad na hinanap ng mata ko si Samantha na lumalapit na sa akin habang may hawak-hawak sa kanang kamay. Napakunot-no ako at lumapit sa kanya. Magsasalita na sana ako nang biglang may naramdaman akong presensyang nagmamasid sa amin. Lumingon ako sa gubat, ngunit wala akong nakita kundi kadiliman. Lumingon ulit ako kay Samantha na nakangiti sa akin. Kuya, binigyan ako ng matandang babae ng karne. Pwede na nating ulam to mamaya. Alam mo ang bait niya, para siyang si Lola. Kanino? Bakit ka tumatanggap ng kung ano-ano sa mga tao? Hindi mo pa sila kilala. Akin na nga yan. Bakit? Kuya Wang, paborito ko tong ulam. Huwag kang makulit. Akin na yan, Samantha. Eto na oh. Ano pa naman yan? Hindi ka dapat tumatanggap nito. Halika na. Kailangan na natin pumunta sa kubong malapit dito. At doon muna matutulog. Talaga? Salamat naman. Ayokong tumuli din sa bahay na yun ang sangsang ng amoy. Paniguradong buong gabi nakadilat lang ang mata ko. Ang dami mong dada. Halika na. Eto na, nagugutom na ako eh. Teka, nasa na yung karne? Tinapon ko. Ano? Bakit mo tinapon? Hindi ka dapat tumatanggap ng kahit anong pagkain kapag hindi mo pamilyar ang lugar. Hindi ka pa din ba natututo sa mga tinuro ko sa'yo nun? Eh, mukha naman siyang mabait eh. At mukhang ginawa niya yun talaga para sa atin. Hindi ko pa nga nakikita yung sinasabi mong matanda. Paano kung ikaw lang ang nakakakita sa kanya? Anong pinagsasabi mo? Huwag kang natatakot. Huwag kang masyado maingay, Samantha. Tumahimik ka. Ano yun? Teka, napakadilim na kuya. Kailangan natin ng ilaw. May flashlight ka bang dala? Oo, meron. Ikaw, wala kang dala. Hindi ba't sinasabi ko sa'yong dapat palagi kang handa? Buksan mo na lang kasi kuya. Natatakot na ako eh. Para may nagmamasid sa atin. Sumunod ka lang sa akin. Huwag kang lilingon kung sakali mang may gustong kumuha ng atensyon mo. Ganito ba palagi kapag pumupunta ka sa mga baryo at nagbibigay ng lunas? Hindi. Ngayon lang. Nakita kong napahinto si Samantha kaya agad akong lumapit sa kanya at sinundan ng kanyang tingin. Napahawak siya sa aking braso. Madilim na ang buong paligid at tanging flashlight na dala ko ang nagbibigay ng liwanag. Dahan-dahang iniangat ni Samantha ang kanyang kamay. May nakita kong pulang mga mata sa parting yan kuya. Nakamasid sa atin. Kailangan na nating marating ang kubong tutuluyan natin eh. Hindi na ligtas dito ngayong gabi. Tatakbo tayo. Manatili kang kalmado. Mas lala tayong susundan ng nilalang na yun kung tatakbo tayo. Sigurado ka ba kuya? Dahil nakita ko na naman ang pulang mga mata. Mas lumalapit sa atin. Hindi ko siya sinagot. Hinila ko na lang siya at pinagpatuloy ang aming paglalakbay. Mula sa malayo, nakita ko na ang kubo, kaya mas lalo bumilis ang lakad ko. Magsasalita na sana ako, na bigla kaming napayuko ng kapatid ko. Ang malaking ibon ba yun? Anong klaseng nilalang duman sa taas natin? Lintik na. Maganda ka, Samantha. Kapag sinabi kong kinakailangan na nating tumakbo, tumakbo ka at huwag kang lilingon. Oo kuya. Parang alimaw. Ngayon lang ko nakarinig ng ganong sigaw. Kuya. Kuya, may naapakan na naman ako. Ano ba yan? Isang patay na kambing. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko ang kambing na naapakan ng kapatid ko. Labas ang lamang loob nito at dilat ang mga mata. Sariwa pa ang dugo at mukhang ngayon lang ito namatay. Dahil sa lakas ng sigaw ni Samantha, bigla kong narinig na lumalapit sa kinatatayuan namin ang tunog ng pagaspas ng pakpak ng halimaw. Agad akong naalerto at tiningnan ko kung gaano kalayo ang kubo. Samantha, makinig ka sa akin. Kapag lumikha ka pa ng ingay, pareho tayong mamamatay ngayon. Sumunod ka sa akin at huwag na huwag mong ibubukay ang bibig mo. Halika na.
Tulad ng sinabi ko, hindi na lumikha ng ingay si Samantha. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay. Napapamura ako sa aking utak dahil alam kong kasalanan niya din naman kung bakit niya kinakailangang maranasan ang lahat ng ito. Mas bumilis ang aking takbo nang mas lumapit ang ingay ng pagaspas ng pakpak. Hindi ako lumingon at pinanatili kong kalmado ang aking utak. Nandito na tayo. Pumasok ka na sa kubo. Opo, kuya. Pagpasok mo, agad mong isarado ang lahat ng bintana sa loob. Susunod ako. Ikaw ba ang pumatay sa aming tatay? Kuya, sarado na lahat. Tumango ako at papasok na sana nang biglang nahagip ng mata ko ang itsura ng halimaw. Wala ang mga mata nito. May malapad na pakpak. Palapit ito sa akin. Hindi ako makagalaw. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong nilalang sa tanan ng buhay ko. Malapit na ako nitong mahagip nang may humila sa akin papasok ng kubo. Kuya, bakit nakatulala ka sa labas? Nagbabalak ka bang tumitig sa mga bituin? Mas lumalapit ang pagaspas ng pakpak, hindi mo ba naririnig? Nawawala ang konsentrasyon ko. Kailangan natin ng asin. Kuya! Sinong kumakalampag sa pinto? Ang halimaw! Anong gagawin natin, kuya? Lumayo kang aswang ka! Hindi kami natatakot sa'yo! Kunin mo asin na mga dala ko kanina. Dalian mo! Opo! Kuya, eto oh! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kung sino ka mang demonyo ka, lumayo ka! Hindi kami natatakot sa'yo! Kuya, demonyo ba talagang nilalang na yun? Huwag ka ng maraming talong. Tulungan mo akong ikalat tong asin na to sa lahat ng pwedeng pasukan ng aswang. Aswang! Dalian mo! Isang malakas na kalampag ang nakapanindig ng aking balahibo bago tuluyang nawala ang ingay. Kahit na ang paggaspas ng pakpak nito ay hindi na namin narinig. Lumingon ako kay Samantha na nakaupo na sa sahig at nakahawak sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga ako at napailing na lang saka sinigurong lahat ng bintana at pinto ay sarado. Aswang? May aswang sa baryong to! Kung hindi ka sumama dito, hindi mo sana mararanasan ang lahat ng to. Anong ibig mong sabihin? Ang alam ko lang naman pumupunta ka sa mga baryo para tumulong sa mga may sakit. Pero hindi mo naman sinabi na hinahabol ka din pala ng mga aswang. Ngayon lang din ako nakakita ng totoong aswang. Na nun ay kwento lang din. Kuya, mamamati ba tayo? Kuya, ayoko. Gusto ko lang naman magbakasyon eh. Gusto ko lang naman magpahangin. Napakakulit mo kasi. Mas madali ang lahat kung ako lang gumagalaw. Natural kailangan kong gumalaw. Dahil mas lalong mahahabol ako ng sinasabi mong aswang. Wala akong panahon sa mga biro mo, Samantha. May panahon pa ba akong magbiro? Nanginginig na nga ako dito sa takot to. Ay, kuya, anong klaseng baryo to? Makakalabas pa ba tayo rito? Lalabas tayo dito ng buhay. Ngunit bukas, kailangan mong mauna sa akin pag-uwi. Ako mauuna? Bakit ikaw? May kailangan akong tapusin dito. Yung pagpapagaling ba sa matandang yon? Hindi ba't parang mamamatay na din naman yon? Bakit kailangan mo pang... Buhay ang pinag-uusapan natin dito, Samantha. Hindi laro na pwedeng iwanan lang. Pero hindi mo naman sila responsibilidad. Hindi mo ako naintindihan. Basta bukas, kailangan mo nang umuwi. Natahimik siya sa sinabi ko. Hindi na din ako nagsalita. Tanging tunog ng kuliglig ang namamagitan sa aming dalawa. Nanatili akong alerto buong gabi. Pinaghandaan ko ng higaan ng kapatid ko at alam kong kahit nakahiga siya, hindi din siya makatulog. Napatulala ako sa dingding at tanging ang flashlight na dala namin na nagsisilbing ilaw sa napakadilim na gabi. Ilang oras ang lumipas, nakita ko na ang sinag ng araw na unti-unting pumapasok sa kubo. Lumingon ako kay Samantha na nakatulog na pala. May kakaiba akong nararamdaman sa taong nakatira dito. Wala silang sinabi tungkol sa aswang. Ngunit napakalapit namin sa kanila nung sinugod kami ng nilalang kagabi. Umaga na pala.
Hindi tayo kumain kagabi, kuya. Gutom na ako. Keto, may dala akong dilata at kanin. Ikaw na ang kumain yan. Teka, paano ka naman? Hindi ka nagdala ng para sa'yo, di ba? Hindi ko din naman alam na makulit ka para sundan ako dito. Ang aga-aga ng sermon mo, kuya, ha? Baka mas tumanda ka pa niyan. Kumain ka na nga lang, nang makauwi ka na mamaya. Hindi mo ako ihahatid sa pag-uwi? Paano kung may kumuha sa akin? Balatan ako ng buhay. Ingay mo, Samantha. Salamat sa pagkain, kuya. Napailing na lang ulit ako sa kapatid ko. Madalas kaming magbangayan. Ngunit pareho kaming may pag-aalala sa isa't isa. Hindi lang namin maipakita sa hindi sarkastikong paraan. Naglakad-lakad muna ako sa labas ng kubo. Napatingin ako sa pinto na puno ng kaskas ng matutulis na kuko. Bigla akong naalala ang aswang na muntik nang kumuha sa akin. Nanindig ang balahibo ko habang iniisip na ito ang pumatay sa aking ama. Napayukom ako kasabay ng pagbukas ng pinto ng kubo. Hati tayo, kuya. Busog na ako. Ayos lang. Alam ko kung gaano ka kadami kumain. Hindi ako patay gutom, no? Nagmamagandang loob na nga ang tao, eh. Hindi na kita pipilitin ha. Oo, eto na. Salamat. Kuya, napagdesisyonan ko. Kung may iwan ka dito ng mag-isa, hindi ko kakayanin. Kaya hindi ako uuwi. Ano? Anong ibig mong sabihin? Maarte at pilosopo akong kapatid, pero hindi ko kayang hayaan kang mag-isa. Hindi na kailangan, Samantha. Mas lalong malalagay tayo sa peligro kung dalawa tayo makikipaglaban sa aswang. Talaga? Eh kung masugatan ka, sinong tutulong sa'yo? Anino mo? Mga mabangis na hayop dito? Ako lang makakatulong sa'yo, no? Hindi, Samantha. Makinig ka. Hindi ko alam ang tungkol sa aswang, ngunit narinig kong pinag-usapan ninyo ni nanay na hindi namatay si tatay dahil sa sakit. At nandito ako para alamin din yon dahil may karapatan ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na narinig pala ni Samantha ang usapan namin noon ni nanay. Kunot noo akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Mas lalo akong nangamba na makita ko ang determinado niyang mga mata. Samantha, kaya ko na itong mag-isa. At saka, wala kang alam sa mga pwedeng gawin. Marami akong natutunan sa syudad kung paano lumaban, kung paano maging matapang. Hindi ko naman kailangan ng sinasabi mong kaalaman sa pagiging albularyo. Makakatulong pa din ako. Gusto kong ipaghiganti din si tatay. Ito ba ang totoong dahilan kung bakit ka sumama sa akin? Tama ka, kuya. Pero, Kuya, may narinig akong tumakbo sa bandang likod ng kubo. Parang maliliit na yabag, parang bata. bata? Wala tayong nakitang bata dito kahapon. O nakatira ba siya sa ibang bahay na nandito? Nasaan naman ang ibang mga bahay? Napakaliblib na lugar na to. Kunot noo akong dahang-dahang tumingin sa ilalim ng kubo. Magsasalita na sana si Samantha, ngunit pinigilan ko siya. Halos pinigilan kong huminga at mabilis na dumapa. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang payat na mga binti. Nalaman nito ang ginawa kong pagdapa, kaya agad itong tumakbo papasok sa gubat. Hindi ko nakita ang mukha ng bata, ngunit napansin ko ang napakadumi nitong damit. Ano nakita mo, kuya? May bata nga. Ha? Tumakbo papasok sa gubat. Susundan ba natin? Hindi natin siya gagalawin dahil wala naman siyang ginagawa. Ang kailangan nating unahin ay ang pagpunta kay Manang Violeta. Kuya, base lang sa obserbasyon ko, hindi niya tara yung matandang nakarati sa higaan. Anong ibig mong sabihin? Walang litrato sa loob ng bahay na magkasama sila. At ang paraan ng pagtitig niya sa matanda, kakaiba. Hindi naman ibig sabihin na walang litrato. Hindi na sila magkadugo. Mukhang marami ka nang iniisip. Sinasabi ko lang naman ang nakikita ko. Sigurado ka na ba talagang sasama ka sa akin? Siguradong sigurado ako, kuya. At hindi natin alam kung yung aswang na yon ay may isip ng isang tao. Kung ganon, mas lalong kailangan mo ng tulong. Heto, may malita kong patalim. Itago mo to at gamitin mo kung kinakailangan. Salamat, kuya. Nandito lang ako sa likod mo. Kung may napapansin ka o may nararamdamang kapahamakan, sabihin mo kaagad sa akin ha.
Tumango siya at nagsimula na kaming pumunta sa kubo ni Manang Violeta. Habang naglalakad kami, nanatili akong alerto. Bawat kaluskos ng mga dahon ay napapalingon ako. Hindi pa din mawala sa isip ko ang batang nakita namin kanina. Ilang minuto lang dumating kami sa bahay ni Manang Violeta at nakita namin siyang nasa labas at umiiyak. Agad akong napatakbo palapit sa kanya. Manang Violeta, ano hong nangyari? Iyo ang aking tatay, wala na. Wala na si tatay. Ano ho? Ano po bang nangyari? Hindi ko alam. Natutulog ako kagabi, may narinig akong kalambag sa kanyang kwarto. At bigla ko na lang siyang nakitang, hindi ko kayang sabihin, iyo, sumunod ka sa akin. Dahil sa pag-aalala, agad akong sumunod sa kanya papasok sa bahay. Pagpasok namin, kaagad sumalubong ang masangsang na amoy ng isang katawan. Dinala niya ako papasok sa kwarto kung nasaan ang kanyang ama. At pagdating namin doon, halos bumaliktad ang sikmura ko dahil sa aking nakita. Ang tiyan ng matanda ay bumulwak na. Wala na ang atay nito at iba pang mga lamang loob. May natitirang gutay-gutay na parte ng lamang loob, ngunit kaunti na lang ito. Nagkalat din ang mga dugo sa sahig at pader. Hindi hayop ang may gawa nito. Isang halimaw. Tama ka, iyo. Halimaw lang ang makagagawa nito. At hindi ko alam kung ano. Hindi mo ba alam na may aswang dito sa inyong baryo? Aswang? Wala akong nasasaksihang ganyan. Matagal na akong naninirahan dito, ngunit walang ganyang insidente. Ngunit sumang-ayon ka nang sinabi kong halimaw ang pumatay sa iyong tatay. May sinabi ba ako, iyo? Hindi ko masyadong naintindihan. Hindi ako sigurado kung totoo ang aking nakita. Ngunit kagabi, sinugod kami ng aswang. At yun ang pinaghihinalaan kong pumatay sa iyong tatay. Mahabaging. Kawawa ang aking ama. Patawarin niyo po ako, Manang. Hindi ko nailigtas ang iyong tatay. Hindi mo kasalanan, iyo. Ang aking puso. Oh, Manang Violeta? Sinalo ko siya nang biglang bumagsak ang kanyang katawan. Ramdam ko ang panghihina ng kanyang katawan. Agad ko siyang inilabas sa kwarto at pinaupo sa sala. Bubuksan ko sana ang mga bintana at pinto nang hinawakan niya ang aking braso at mahinang umiling. Hindi pa ako handang makita ang liwanag dahil sa pangyayaring ito sa aking ama. Siyang tangi kong kasama dito sa tahimik na baryo. At napakasakit sa pusong makita siyang mawala. Naintindihan ko po kayo, Manang. Gusto niyo bang suriin ko ang inyong dinaramdam? Hindi na kailangan, iyo. Kaya ko pa naman. Maraming salamat. Hindi ko lang matanggap na sa ganyang paraan mababawian ng buhay ang aking tatay. Huwag ko kayong mag-alala, Manang. Makakamit ninyo ang hustisya sa pumatay sa iyong tatay. Anong ibig mong sabihin, iyo? Maaring ang aswang na pumatay sa iyong tatay ay ang pumatay din sa aking ama noon. Sa iyong ama? Opo, Manang. Pinatay din ng aswang ang aking tatay. At hindi ako uuwi nang hindi ko nakakaharap ang halimaw na yon. Dati kang nakatira dito? Hindi ko po alam kung ito ang baryong aming tinirhan noon. Ngunit kung nandito ang halimaw, maaaring dito nga kami noon nakatira. Hindi na nagsalita si Manang Violeta at ang kanyang pananahimik ay nagbigay sa akin ng kuryosidad. Gusto ko pang tanungin niya ako lalo na't sinasabi niyang wala siyang alam tungkol sa mga aswang. Magsasalita na sana muli ako nang may mapansin ako sa kamay ni Manang Violeta. Madudumi ang kanyang kuko. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya at nakaramdam ng pintig sa puso na makitang seryoso na ang kanyang ekspresyon. Agad kong naalala ang aking kapatid. Lintik na, nasa na pala si Samantha? Iyo, ayos ka lang ba? Pasensya na Manang Violeta. Ngunit kailangan ko na pong punta ng aking kapatid. Mukhang hindi siya sumunod sa pagpasok kanina. Ganun ba? Ngunit, Babalik ako, Manang. Nasaan ka na ba, Samantha? Hindi ko malang inalam kung sumusunod ka sa akin. Samantha! Saan ka na ba nagpupunta? Samantha! Ikaw na ba yan? Oh, Napahinto ako sa pagsasalita na makita ko ang bata kanina.
Nakatago siya sa isang malaking puno. Nakatingin sa akin. Walang ekspresyon ang kanyang mga mata. Gusto kong lumapit sa kanya ngunit hindi ko magawa. Napangungunahan ako ng takot. Dahan-dahan umangat ang kanyang kamay at itinuro ang gubat. Sa hindi malamang dahilan, agad akong tumakbo papunta sa tinuro niya. Nagbabaka sakaling naroon si Samantha. Samantha! Nasaan ka ba? Samantha! Ayun na naman ang bata. Sinusundan ba niya ako dito? Teka, nakaturo siya sa parte na yan. Bahala na. Kailangan kong mahanap si Samantha. Samantha! Samantha! Anong gagawin mo sa kapatid ko? Bitawan mo siya! Nalakay ang mga mata ko nang makita kong nakatayo si Samantha at sa harap niya ay isang matandang babae na may hawak na kutsilyo. Agad akong tumakbo palapit sa kanila at tinulak ang matandang balak pumatay sa aking kapatid. Kuya, anong ginagawa ko dito? Bakit ako nasa gitna ng gubat? Hindi ba nandun tayo sa bahay ni Manang Violeta? Hinipnotis mo kanya. Lintik na. Kung hindi ko napansin wala ka, hindi kita maililigtas. Paililigtas saan, kuya? Ano nangyari sa matandang yan? Siyang nagbigay ng karne sa akin kahapon. Hindi na kayo makakalabas ng baryong ito. Kayo nang susunod naming magiging biktima. Ang kanyang anyo. Nagpapalit siya ng anyo, kuya. Isa siyang aswang. Kakainin kong babaeng yan! Akin siya! Sumugod ang aswang palapit sa amin. Naging payat ang kanyang katawan at mas lumaki ang mga mata nito. Naging matalas din ang kanyang mga kuko. Hindi siya katulad ng mga aswang na nakita namin kagabi. Iba ang kanyang anyo. Inila ko papunta sa aking likod ang aking kapatid. Agad na naghanap ang aking mata ng pwede kong magamit ngunit wala. Ang tanging nahagip lang ng aking mata ay ang kutsilyong hawak ng aswang. Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka palabas ng gubat. Ano? 1, Pero paano ka? 2, 3, takbo! Hindi siya makakatakas! Akin siya! Akin siya! Ako ang harapin mo, halimaw ka! Sumugod ako sa kanya nang hahabulin na sana niya si Samantha. Agad kong sinipa ang aswang, kaya napaatras ito at napadaing sa sakit. Lumingon siya sa akin at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Biglang tumama sa kanyang balat ang sinag ng araw, kaya napaiwas siya sa kinatatayuan niya. Nagkaroon ako ng idea. Humiyaw muli ang aswang at sa akin naman siya sumugod. Agad akong tumakbo papunta sa maliwanag na parte ng gubat. Ngunit hindi ko inaasahan na maaabutan ako ng matutulis niyang kuko at nasugatan ako sa aking tagiliran. Diyos ko! Kuya! Ano pang tinatayo mo dyan? Sinabi ko nang tumakas ka na. Hoy! Halimaw! Ako muna ang patayin mo bago ang kapatid ko! Kuya, wag! Ngunit ang babaeng yan ang pinahintulot lamang sa aking kainin. Ibang papatay sa'yo! Anong pinahintulot? May nag-uutos sa'yo? Hindi niyo alam ang pinasukan niyang lugar. Isa na naman kayo sa mga kumagat sa bitag. Lumingon siyang muli kay Samantha na dahilan para maghanda ang aking kapatid sa pagsugod nito. Kahit pa man nanginginig siya sa takot. Gamit ang aking buong lakas, tumayo ako at niyakap ang aswang mula sa kanyang likod. Kaya nabitawan nito ang hawak niyang kutsilyo. Nagpumiglas ito, ngunit pinilit ko itong hinila papunta sa araw nang biglang tinusok niyang muli ang aking hita gamit ang kanyang mga kuko. Napahiyaw ako sa sakit. Munti ko na siyang mabitawan, ngunit pinilit kong maging malakas. Nakita kong muling tinusok nito sa akin ang mga kuko nito nang biglang may naramdaman akong malakas na puwersa mula sa harapan, dahilan para huminto sa pagpupumiglas ang aswang.
Gulat akong tumingin sa harap at nakita ko ang aking kapatid na itinurok ang kutsilyo sa puso ng aswang. Itinuring kitang parang aking lola! Samantha! Ligtas ka na, kuya! Bumagsak ang katawan ng aswang at unti-unting bumabalik sa anyong tao. Umiiyak na lumapit sa akin ang kapatid at niyakap ako ng mahigpit. Napahagulgol siya at wala akong nagawa kundi himasin ang kanyang likod hanggang sa kumalma siya. Unti-unti siyang lumayo sa akin at sinuri ang aking mga sugat. Kuya, marami kang sugat! Wala to. Malayo to sa bituka. Anong malayo sa bituka? Munti ka nang mamatay eh! Paano na lang kung hindi ko tinapangan? Ikaw ang muntik na mamatay. Hindi ba't sinabi kong huwag kang magtitiwala sa mga tao na hindi pamilyar na lugar? Alam ko. Pero sa una mabait siya. Binigyan niya pa nga ako ng pagkain eh. Tapos kanina, nag-uusap lang kami nang biglang makita ko na lang yung sarili ko nandito sa gubat. Kung nahuli ako ng kahit 1 minuto lang, mabuti na lang. Tinulungan ako ng isang bata upang mahanap ka. Isang bata? Yung nakita ko kanina? Oo, hindi ko din alam kung saan siya nakatira o kung nandito siya. Paano kung kailangan niya din ng tulong? Mga bagin, anong nangyari iyo? May sugat ang iyong ihita at tagiliran. Manang Violeta, sinugod ho kami ng isang aswang. Ano? Isang aswang? Teka, si Bading ito, anong nangyari sa kanya? Siya ang aswang naming sinasabi. Muntik niya na kaming patayin ng aking kapatid. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito. Napakabait sa akin ni Bading. Isa pala siyang aswang. Matagal nang tinatago nito ang kanyang tunay na pagkatao. At may nag-uutos sa kanya. Anong nag-uutos? Nabanggit niya sa akin, bago siya mamatay, na ang iniutos lang sa kanyang kainin ay ang kapatid ko. At hindi ako. Kung ganon, may mas makapangyarihan pang halimaw ang naninirahan dito. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Masyado akong nagulat iyo. Wala ho ba kayong nakasagupang aswang sa ilang taon niyong paninirahan dito? Mukhang natakot din siya, kuya. Huwag mo munang tanungin. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Mabuting ngayon wala na ang aswang na maaaring saktan ka. Oo. Ngunit kailangan magamutan yung mga sugat iyo. Halika kayo sa aking bahay. Gagamutin ko. Inalalayan niya ako at ang aking kapatid palabas ng gubat. Tanging daing lang na ilalabas ko sa tuwing sumasakit ang aking mga sugat. Makalipas ng ilang minuto, dumating na kami sa kanyang bahay at nagulat ako nang hindi ko na maamoy ang masangsang na amoy ng patay na katawan. Napakunot noo ako at tumingin kay Manang Violeta pagkatapos nila akong iupo sa upuan. Manang Violeta, nandyan pa ho ba ang katawan ng iyong tatay? Bakit? Ano nangyari, kuya? Patay na ang tatay niya. Ano? Sinubukan kong ayusin ang kanyang katawan. Hindi ko kayang makitang gano'n ang kalagayan ng aking ama. Kaya nilagay ko nito sa kabaong na kanyang hinanda noon pa para sa kanya. Mag-isa ho? Oo. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo, ngunit hindi kita mahanap kanina. Nandun pala kayo sa gubat. Nalaman ko lang nung marinig ko ang hiyaw mo, iyo. Napatahimik ako sa kanyang sinabi. Hindi pa din ako makapaniwala na kinaya niya yung gawing mag-isa. Lumapit sa akin si Manang Violeta. Binigyan niya ako ng palanggana na may tubig at isang malinis na panyo para sa aking sugat. Maraming salamat, Manang Violeta. At pasensya na sa nangyari sa iyong tatay. Masakit pa din sa akin ang lahat. Iyo, walang ibang paraan kundi tanggapin ang nangyari. Masyado naman siyang kalmato. Samantha ang bibig mo. Sabi ko nga, ako na maglilinis ng sugat mo. Maaari ko na ba kayong tulungan, Manang, sa paglipat ng kabaong ng iyong tatay? Ayos lang iyo, tanghali na din. Kailangan niyong magpahinga. Kung may kailangan pa kayo, sabihan niyo lang ako. Kailangan ko muna ding magpahinga. Sige, Manang Violeta. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin. Aray, nadidiinan mo ang sugat ko. Pasensya na, kuya.
masyadong maraming pumapasok sa isip ko. Ano bang iniisip mo? Ewan ko, pero may napapansin akong kakaiba kay Manang Violeta. Hindi ba siya apektado sa nangyari kanina lang? Hindi niya naman kailangan na maging mahina sa harap natin para ipakita lang na malungkot siya. Maraming paraan ng pagluluksa ng isang tao. Pero napapatanong pa din ako. Bakit naniwala agad siya sa ating aswang yung matanda kanina? Nakabalik na siya sa dating anyo nito. Saglit akong napaisip sa sinabi ni Samantha. Hindi siya mali sa kanya naiisip. Ngunit masyadong maraming nangyayari para usisain namin ang reaksyon ng matanda. Lumingon ako sa kanya at kinuha ang panyo at nilinis ang aking sugat. Ang kailangan kong isipin ngayon ay kung paano ko matatalo ang aswang na nag-uutos sa kanila. Anong ikaw lang? Oo, nakita mo ang anyo at kaya nilang gawin, di ba? Hindi ko kayang isama ka sa laban. Oo. At alam mo din namang hindi mo kaya mag-isa, di ba? At saka kailangan ba talagang talunin sila, kuya? Oo, kailangan. Dahil mas marami silang mabibiktima kung hindi. At higit sa lahat, sila ang pumatay sa ating ama. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang hustisya. Kung ganon, hindi mo din ako mapipigilan. Kahit saan ka pumunta, hanggat alam ko may kapahamakan, sasama ako sa'yo. Samantha, Huwag mo nga ako ulit pipigilan, kuya. Nakita mo na't puro ka na nga sugat, oh. kung gano'n, kailangan natin ng plano. Malakas ang kutob kung lulusubin tayo mamayang gabi ng aswang. Handa ako maging pain. Ano? Bakit ka naman magiging pain? Masyadong delikado. Alam ko. Pero yun lang ang tanging paraan para matalo natin ang aswang, kuya. Kung malili lang natin siya at lumabas siya mamaya, mas malaki ang posibilidad na matalo natin siya. Kailangan ko tong pag-isipan. Ang kailangan mo ay magpahinga muna. Umiwas ako ng tingin sa kanya at tumingin sa labas. Biglang may napansin akong maliit na lalagyan ng litrato, kaya nag-iika-ika akong tumayo at lumapit doon. Inayos ko yun at nagulat ako na makitang hindi si Manang Violeta ang katabing babae na sinasabi niyang tatay. Lumingon ako kay Samantha at binigay sa kanya ang litrato. Teka, sinasabi ko na nga ba't... Hinahan mo ang boses mo. Sinasabi ko na nga bang hindi siya anak ng matandang sinasabi mo eh. Ngunit, kung hindi siyang anak, sino siya? Bakit siya nagpapanggap na anak ng matanda? Masamang kutob ko, kuya. Kailangan natin maging alerto. Pero hindi dapat agad-agad tayong magparatang. Alam ko ang punto mo, kuya. Pero anong posibleng eksplanasyon nito? Lumingon ako kay Samantha at magsasalita na sana na manlaki ang mga mata ko dahil nakita ko si Manang Violeta na may dalang malaking kahoy at nakataas ito sa ere. Sisigaw na sana ako ngunit huli na. Malakas na tumama ang kahoy sa ulo ni Samantha, dahilan para mawalan nito ng malay. Agad akong lumapit sa kapatid ko at lilingon na sana kay Manang Violeta nang maramdaman ko din ang napakasakit na tama ng kahoy sa aking ulo. Nakaramdam ako ng pandidilim sa aking mga mata hanggang sa tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Nagising na lang ako nang marinig ko ang tunog ng kuliglig sa gabi. Napamulat ako at nakita ko ang sarili kong nakatali sa malaking kahoy. Nang maaalala ko ang kapatid ko, agad akong lumingon sa paligid at nakita ko siyang nakatali din sa kahoy. Wala pa ring malay. Madilim ang paligid, ngunit kitang-kita ko ang refleksyon ng dugo sa noo ng kapatid ko mula sa sinag ng buwan. Dumagundong ng malakas ang aking puso. Samantha! Samantha, gumising ka! Samantha! Kailangan ko makawala sa tali na to. Samantha! Samantha! Kuya, nasan tayo? Salamat sa Diyos. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Kuya, nasan tayo? Huwag ka mag-alala, Samantha. Isipin mo lang na makakalabas tayong dalawa dito. Si Manang Violeta? Siya may gawa nito sa atin? Tama ka. At huli na ng mapagtanto ko. Patawarin mo ko. Ipinapangako kong ililigtas kita. Kailangan ko lang ng... Kung sana may kutsilyo lang ako, umatulis na bagay. Meron ako, kuya. Yung binigay mo sa akin kaninang umaga, di ba? Talaga? Dala mo? Oo. Kaya mo bang kuhanin at pakawalan ng sarili mo? Yan
Walang problema, nasa bulsa ko, kuya. Kuya, mukhang may papalapit. Huwag ka matakot, Samantha. Akong bahala sa'yo. Yan ka na naman eh. Hindi ka nga makawala sa tali mo, tapos ikaw ang bahala sa akin. Pagsasalita na sana ako nang biglang lumabas sa dilim ang batang nagpakita sa amin kanina. Nanlaki ang mga mata ko na makita kong puno ng dugo ang kanyang bibig at pula din ang kanyang mga mata. Nanginig ang kalamnan ko dahil halos lahat ng nakatira dito'y isa din palang aswang. Aswang na bata? Huwag ho kayong matakot. Wala akong pakay na saktan kayo. Anong ibig niya sabihin, kuya? Sino ka? Ako si Oscar. Lumaki ako dito sa gubat at mag-isa na lamang ako simula nang mamatay ang aking ina na isang tao. Ano? Isang tao? Anong ibig mong sabihin? Ang aking ama ay isang aswang at ang aking inay isang tao. Ngunit dahil sa kamandag ng dugong aswang, naging isa din akong aswang. Pero hindi ako tulad nila. Ako ang tumutulong sa mga taong naliligaw nila. Ngunit wala ako nasasalba dahil palagi akong nahuhuli. At ngayon, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon. Pero bago ko kayo tulungan, kailangan kong siguraduhin hindi niyo ako sasaktan. Ako ang pumatay nun sa aking ama. Ngunit sabi ng aking ina, hindi lahat ng tao masasama. Gusto naming tapusin ang kadiliman sa lugar na to, Oscar. Pareho tayo ng gusto. Hindi ko gustong maraming namamatay na mga tao dahil sa mga matatandang aswang. Kaya naman naming mabuhay sa mga mababangis na hayop, ngunit hindi na kailangan manakit pa. Naintindihan kita, bata. At ipinapangako kong tutuldukan ko na ngayon ang paghahari ng mga masasamang aswang dito. Nakita ko ang munting ngiti ng bata sa kapinunasan ng kanyang labi, saka lumapit sa akin. Hindi ako halos makapaniwala na nangyayari ito ngayon. Kinalas niya ang tali sa aking katawan, saka lumapit kay Samantha at ganoon din ang ginawa. Lumapit ako kay Samantha pagkatapos at saka tumingin sa bata. May paraan upang matalo ninyo ang mga matatandang aswang. Kailangan ninyo ng dahong ito at kandila mula sa simbahan. Ito ang kanilang kahinaan. Sabayan mo ng orasyon. Ang kandilang may bendita? Tama po. Ito lamang ang aking maitutulong. Mag-iingat po kayo. Nararamdaman ko na ang presensya ng matandang aswang. Kinakailangan ko nang umalis. Tumango ako at tinanggap ang dahon ng sambong na kanyang dala. Saka tumakbo siya papasok ng gubat. Lumingon ako kay Samantha na mukhang gulat din sa nangyari. Tumango kami sa isa't isa. Agad kaming naging alerto nang marinig namin ang papalapit na aswang. Hinawakan ako sa braso ni Samantha. Kuya, kailangan natin siyang lindangin para mas maigawa mo ang plano mo. Anong ibig mong sabihin? Mag-aakto ako nakatali pa din sa puno habang ikaw naman ay naghahanda. Masyadong delikado. Alam ko. Ngunit wala nang ibang paraan, kuya. Dalian mo na. Dito lang ako maghihintay sa'yo. At may tiwala ako sa'yo, kuya. Tinulak niya ako saka lumapit sa puno kung nasaan siya kanina at tinali ang katawan. Napakagatlabi ako. Bago napatingala nang marinig na mas lumalapit ang pagaspas ng pakpak. Napamura ako sa hangin bago tumakbo patago sa malaking puno. Biglang tumahimik ang buong paligid. Nanginginig ang kamay kong napatingin kay Samantha at nanlaki ang aking mga mata. Nasa kwintas na bigay ko ang pinatulong benditadong kandila. Pangontra din sa mga masasamang nilalang ang benditadong kandilang yon. Kaya binigay ko yun sa kanya. Hindi ko naalala. Nasaan ang aking isang bihag? Panginoon, tulungan mo kami ng kapatid ko. Teka, ang boses na yon, siya si Manang Violeta. Lucas, alam ko nandito ka. Nakikita mo ang iyong kapatid? Siya ang sunod kong papatayin kung hindi ka lalabas. Wag! Wag mong sasaktan ang kapatid ko! Hindi, kuya! Gawin mo ng plano natin! Sa wakas,
Anong akala mo? Makakatakas kayo dito? Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo ako matatalo Anong kasalanan ang ginawa namin? Bakit mo kami ginaganito? dahil isa kang albularyo. Lahat ng mga kalaban naming albularyo at manggagamot, dinadala namin dito para patayin. At kami na ang mamumuno sa lugar ng mga tao. Wala nang magiging sagabal! Napakawalang hiya mo! Matagal na akong walang hiya! At alam mo bang may kamukha kang matandang aking napatay noon? Isang mangingisda. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko naabutan ang kanyang asawa at mga anak. Nakatakas sila sa kanilang baryo. Teka, nagkwento mo nga pala sa akin ang nangyari sa iyong tatay. Ikaw ba ang anak nila? Kayo ba yon? Abay, napakaliit ng mundo. Kumusta ang iyong nanay? Napakaswerte niya at nakaligtas siya sa akin. Ikaw ang pumatay sa aking tatay. Tama! Nung nandun ako sa inyong tahimik na baryo, tinuro sa akin ng mga magulang kong aswang na mas masarap ang karne ng tao kesa sa mga hayop. At alam niyo bang, dapat lang kayong maubos sa mundo dahil wala kayong ginawa kundi ubusin ang aming lahi. Talagang uubusin namin dahil kayo ang nagsimula ng gulo. Wala kang alam. May emosyon din kami mga halimaw, ngunit para sa inyo wala. Nanginginig ang kamay kong napayukom. Hindi na pumasok sa utak ko ang kanyang sinabi. Ang gusto ko lang ay patayin ang aswang na nasa harapan ko. Agad akong kumilos. Tumakbo ako papalapit sa kanya at binitawan ng mga dahon. Narinig ko ang sigaw ni Samantha. Ngunit masyadong okupado ang aking utak upang pakinggan siya. Gamit ang aking lakas, sinuntok ko ang aswang kaya napaatras ito. Dahil sa ginawa ko, mas lumapad ang kanyang pakpak at sumigaw bago sumugod sa akin. May nakita akong kahoy at agad yung kinuha bago hinarap siya. Sinangga ko ang mga matutulis nitong kuko. Ngunit mas malakas siya sa akin kaya napahiga ako sa damuhan habang tinutulak pa din ako ng aswang. Lumalapit na sa aking mga mata ang matutulis niyang kuko. Ang dugo mula sa kanyang bibig ay tumutulo sa aking muka. Malapit na sanang maaabot nito ang aking muka nang biglang napaatras siya. Kinakabahan akong tumingin sa likod at nakita ko si Samantha na hawak ang may dugong kutsilyo. Bakit hindi ka mamamatay? Samantha! Huwag! Bitawan mo ang kapatid ko! Nakita ko kung paano inangat ng aswang si Samantha sa ere. Mahigpit ang pagkakasakal nito, kaya nahihirapang naghahabol ng hininga ang aking kapatid. Tumayo ako at hihilahin na sana ang aswang palayo nang hinampas ako ng malaking pakpak nito, dahilan para tumilapon ako sa malayo. Napadaing ako sa sakit ng aking katawan. Nanlalabo na din ang aking mga paningin. Biglang nahagip ng aking mata ang kwintas ni Samantha at ang dahon na nasa damuhan. Wala na akong sinayang na oras. Agad kong kinuha yon at ang aking posporo saka sinindihan ng dahon. Ang usok nito ay pumalibot sa buong paligid at nang makarating ito sa aswang, nakita ko kung paano siya nanghina hanggang sa binitawan niya ang aking kapatid. Samantha! Kuya, akala ko mamamatay na ako. Gusto ko pa mag-isang guro. To, magiging guro ka. Ligtas ka na. Anong nangyayari? Bakit nangihina ang aking katawan? Anong ginawa mo? Dito ka lang muna, Samantha. Tatapusin ko lang tong laban na to. Mag-iingat ka, kuya. Anong ginawa ko? Isang sekreto na nabunyag. Ang sekretong uubos ng mga lahi ninyong masasamang aswang. Mahal naming Panginoon, ikaw ang maghari at bigyan mo ako ng kapangyarihang matalo ang halimaw na to. Sa ngalan ng iyong pangalang Hesukristo! Hindi! Tumigil ka! Sa ngalan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng liwanag at sa basbas ng hangin at apoy, pawiin ang iyong anyo
Halimaw ng gabi! Wala kang kapangyarihan sa banal na katawan! Hindi! Kahit sinong albularyo walang alam tungkol sa aming kainan! Diyan ka nagkakamali dahil hindi mo alam na may isa sa lahi mong tinalikuran ka! Kaya ko pa! Papatayin ko kayo! Kayong lahat na albularyo! Lahat ng sagabal sa plano ko! Paumanhin, ngunit mukhang hindi yun mangyayari! Kinuha ko ang kutsilyo na nasa damuhan at lumapit sa aswang. Mas kumapal ang usok kaya mas lalo siyang nanghina. Unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang dating anyo. Hindi pa din ako makapaniwala na si Manang Violeta ang may pakana ng lahat. Umupo ako at pinatingala siya sa akin. Nakita kong gusto niya akong hawakan, ngunit hinang-hina na siya. Lihim akong ngumiti bago lumapit sa kanya. Para ito sa pagpatay sa aking ama! Para ito sa lahat ng pinatay mo mga inosenteng tao! Sa huling pagkakataon, sinaksak ko ng paulit-ulit ang kanyang leeg. Hanggang sa malagutan na siya ng hininga. Bumagsak ang katawan nito sa damuhan. Binitawan ko ang kutsilyo at tumingin sa kamay kong puno ng dugo. Lumingon ako kay Samantha at nakita kong umiiyak siyang ngumiti at lumapit sa akin saka ako niyakap. Napakatapang mo, kuya. Maraming salamat sa pagdikta sa akin. Maraming salamat din, Samantha. Tapos na. Ligtas na tayo. Kuya, may naririnig ako, yapak. Si Oscar. Maraming salamat sa inyo. Makakalabas ng iba naming mga lahi na nagtago sa kadiliman dahil ayaw nilang sumama sa kanyang kasakiman. Marami pa kayo. Tulad ninyo, marami din kaming buhay. Ngunit hindi namin gustong manakit ng kahit na sino. Sana'y maunawaan ninyong maliban sa mga tao, nandito din kami. Napakabuti ng iyong puso, Oscar. Maraming salamat din. Binago mo ang aking pananaw sa mga nilalang na tulad nyo. Hindi ho kami masama. Magkaiba lang po tayo ng pamumuhay. Mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay. Tumango ako at pumasok na muli siya sa madilim na gubat. Kasabay noon ay ang pagliwanag ng paligid at pagpapakita ng sinag ng araw. Lumingon ako kay Samantha at nakita ko siyang nakangiti. Hindi ako nagkamaling sumama sa'yo. Mas marami ako natutunan kesa kung pupunta ako sa mga kaibigan ko. Inaamin mo bang dahil sa kanila naging maarte ka? Wow, ako maarte. Kinalaban ko nga ang aswang na duguan. Nandito tayo nakahandusay at maarte pa rin ako. Sabihin mo na lang na oo. Pala ka dyan, iiwan kita. Hoy, sandali lang. Aray, may mga sugat ako. Muntik na din ako mamatay pero eto ako nakatayo. Sinong maarte sa atin? Hindi na. Pasensya na. Hindi na mauulit. Sabihin mo munang matapang ako. Oo na. Ikaw na ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Yan ang gusto ko. Halika na. Napatawa ako saka nagpaakay sa kanya papunta sa kubo ni Manang Violeta. Pagpasok namin doon, pinaupo muna ako ni Samantha sa upuan, saka pumunta sa kusina nang biglang sumigaw siya. Agad akong napatayo at lumapit sa kanya. Doon namin nakita ang hiwa-hiwalay na katawan ng lalaking nakalagay sa garapon. Nanlamig ang kalamnan ko. Magiging ganyan ako kung hindi natin siya natalo. Hindi ko yan matatanggap, kuya. Ang dumi. Ew. Pati ba naman dito? Ganito pa din ang ugali mo. May reklamo ka, kuya. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Mas mabuting ilibing natin ang kanyang mga labi ng katawan. Tama ka, kuya. Hindi ko din kayang iwanan lang siya dyan ng ganyan. Tumango ako at nagtulungan kaming ilibing ang matanda. Matapos noon, bumalik kami sa bahay. Nilinis ko lamang ang aking mga sugat saka nagdesisyon na kaming umalis. Matapos naming maghanda, dala ang aming mga gamit, tumingin kami sa huling pagkakataon sa lugar.
bago lumabas sa taghintay ng masasakyang bus. Ilang oras kami naghintay at sa wakas may dumaan din at pinasakay kami. Sa tingin mo, masaya si tatay sa ginawa natin? Ang tanging hiling ko lang, naway nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Sana, tahimik na ang kanyang kaluluwa. Hindi ko man nakita si tatay. Nararamdaman ko pa din ang connection ko sa kanya. Mabuti siyang ama Samantha. Matulungin, masipag, at mapagmahal. Yun lang ang naaalala ko noon dahil napakabata ko pa. Kung iisipin ko, parang ikaw si tatay eh. Parehong-pareho kayo ng ugali. Ngayon mo lang yan sinabi sa akin. Ah, talaga? Pasalamat ka't sinabi ko. Kamusta na kaya si nanay? Sana hindi siya masyadong nag-aalala. Mag-aalala yun, pero masaya ako mapapawi na natin ang kanyang kaba pag uwi natin. Napangiti ako sa sinabi niya, saka tumingin sa labas at bigla akong naalala ang bata. Buong biyahe hindi mawala sa aking isip ang batang nasa gubat. Bigla akong kinalabit ni Samantha. Kuya, sa tingin mo, madami pang aswang sa lugar na yon? Marami pa nga. Ngunit hindi ako nag-aalala. Bakit? Paano mo nasabi yan? Dahil kung gusto nilang saktan ng mga tao, dapat pinagkakaisahan nila tayo. Ngunit tinulungan pa nila tayo. Sa bagay. Pero kahit ganon, takot pa din ako sa kanila. Hindi na yan mawawala sa akin. Dahil nakakatakot talaga ang kanilang mga itsura. Ngunit sa kabila nun, may mabuti silang mga puso. Nandito na tayo. Ayun si nanay nasa harap ng bahay. Nay! Ay, Diyos ko, Samantha! Nag-alala ako sa'yo. Tinawagan kong kaibigan mo ngunit sinabi niyang wala ka dun. Saan ka ba galing, bata ka? At, teka, Lucas? Sumama ako kay Kuya Nay. Ano? Bakit ka sumama? Huwag mo akong pagalitan, nanay. Tinulungan ko kaya si Kuya. Diyos kong bata ka! May sugat ka, Lucas! Ikaw, Samantha, ayos ka lang ba? Ang leg mo! Nay, ligtas po kami. Walang nangyaring masama sa amin. Ang puso niyo po. Hindi ako mapakali. Nag-aalala ako. Nanay, patawanin mo ako kung naging pasaway ako sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Salamat sa Diyos at tinupad niya ang aking hinihiling. Niyakap niya kaming dalawa at niyakap namin siya pabalik. Sa totoo lang, nagpapasalamat din akong nalampasan namin ang lahat. Habang inaalala ko ang napagdaanan namin, kahit ako, iniisip kong baka yun na ang pagtatapos ng aking buhay. Nay, nagawa naming talunin ng aswang. Ang pumatay kay tatay. Tinalo niyo? Kayong dalawa? Opo, Nay. Dahil sa aming pagtutulungan, nagawa naming ipaghiganti ang ginawa ng aswang na yun sa tatay. Yan din ang reason kung bakit sumama ako kay Kuya Nanay. Narinig kong pag-uusap ninyo noon. Ang mga anak ko. Masaya akong ligtas kayo. At nalampasan niyo lahat. Buong araw nag-usap lang kami ni nanay sa lahat ng nangyari. Wala kaming pinalagpas. Lahat kinuwento namin ng kapatid ko. Puno ng saya, takot at pag-aalala si nanay habang nagkukwento kami. Ngunit pagkatapos ng lahat, tanging tawa namin ang pumalibot sa buong silid. Alam kong gutom na kayo mga anak. Halina't may niluto akong sinigang na baboy. Talaga, Nay? Wala kaming maayos na pagkain doon. Salamat, Nanay. Sige na. Kumain na kayo dun. Nay, Oh, anak. Bakit? alam ko nag-aalala ka sa kinabukasan ko noon pa man. Ngunit ipagpapatuloy ko lang ang pagiging albularyo. Anak, matagal ko nang tanggap ang kagustuhan mo. Kung diyan ka masaya, hindi kita pipigilan. Hindi mawawala ang pag-aalala ng inaalam mo yan. Ngunit, palagi lang akong nasa likod niyo mga anak. Handang gumabay at tumulong. At ang kwintas na binigay ko sa'yo,
Naniniwala akong ginagabayan ka na din ngayon ng iyong tatay. At dyan nagtatapos ang kwento ng aking lolo. Ang saya ko dahil umabot ang mga tagapakinig hanggang dulo ng kwento. Marami pang nangyari kay Lolo Lucas simula nang maging isa siyang albularyo. Maraming pagsubok ngunit kalaunan, nahanap niya ang kanyang kabiyak na si Lola Rosa. Naging sandigan ni Lolo si Lola Rosa, lalo na sa buhay. Lalo na nung mawala sa mundo si Lola Pansing dahil sa kanyang sakit. Habang si Lola Samantha naman, natupad din ang kanyang pangarap na maging isang guro. Sa kanya yata ako nagmana, madaldal at malakas ang boses, kaya bagay na bagay ako sa pagiging journalist. Ang kwentong ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon sa tuwing may pagsubok ako sa buhay. Tuwing gusto ko ng sumuko. Palagi kong naaalala kung paano nagtulungan sila Lolo Lucas at Lola Samantha. May mga kapatid din ako at lahat sila katawang ko sa buhay. Walang pagkukulang ang aming mga magulang, kaya laking pasasalamat po dahil sila ang aking naging pamilya. Kayo mga tagapakinig, sino o ano ang inspirasyon nyo sa buhay? I-comment lang ninyo at babasahin ko isa-isa. Muli maraming salamat sa pakikinig. Ako si Eman, nagpapaalam.